Kapag hinatulan ng Diyos ang buong mundo sa pamamagitan ng apoy, paano niya bubuksan ang daan ng kaligtasan para sa sangkatauhan? Ngayon, maglaan tayo ng ilang oras para pag-aralan ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong Ang Dalawang Uri ng Paghuhukom at ang Paskwa. At kumpirmahin ang landas na ito ng kaligtasan sa pamamagitan ng Biblia para makalakad tayong lahat ng tapat alinsunod dito. Ang dalawang uri ng paghuhukom ay tumutukoy sa panahon ng baha noong panahon ni Noe, kung kailan unang hinatulan ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig, at ang ikalawa ay sa mga huling araw kung kailan muling hahatulan ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng apoy. Tiyak ako na naalala ninyong lahat at pamilyar kayong lahat sa mga nakarecord na ito sa Biblia, bakit hahatulan ang mundo. Isaalang-alang natin ang mga panahon kung kailan hinahatulan ng Diyos ang mundo. Sa mga araw ni Noe, sa mga araw ng Sodom at Gomora, at sa mga huling araw. Ano ang pagkakapareho ng lahat ng panahong ito? Sa bawat panahong ito, ang mga tao ay pawang mga mapaghimagsik, malayo sa Diyos, masama at imoral. Umiiral ang ganitong panlipunang pinomeno noon. Ipinapanalangin ko na ngayong araw, magagamit natin ang oras na ito upang maunawaan ang katotohanan kung paanong sa mga araw ni Noe, sa mga araw ng Sodom at Gomora, at maging hanggang sa mga huling araw, ang ating kaaway na dyablo ay gumagamit ng masasamang pakana para ilayo ang mga tao sa Diyos. Sa ilalim ng titulo ng sermon na Ang Dalawang Uri ng Paghuhukom at ang Paskwa, simulan natin ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Una nating buksan ng Hebrews chapter 11, verse 6. Tingnan natin ang Hebrews chapter 11, verse 6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Habang naglalakad tayo sa landas ng Ebanghelyo, patuloy tayong naiimpluwensyahan ng mundo. Madali tayong masangkot at makaangkop sa ating kapaligiran, sa paraan ng pag-iisip ng mga tao sa paligid natin, sa kanilang mga paraan ng pamumuhay, at sa iba't ibang mga kaugalian ng ating lipunan. Patuloy na gumagawa ang Diyos upang hubugin tayo sa mga bagong nilalang. May kalooban at hangarin siya para sa atin na iniisip, ganito ang uri ng tao na nais kong maging kayo. Sa kabila nito, madalas tayong naiimpluwensyahan ng mundo. Gayunman, nang may pananampalataya, madadaig natin ang mga impluwensyang ito. Pero paano kung wala tayong pananampalataya? Saan tutungo ang ating buhay espiritual? Saan mapapalapit ang ating mga puso? Hindi natin maiwasan na tumingin sa mundo at maisip na ganito naman ang ginagawa ng lahat ng tao. Kung magkagayon, magiging mahirap na mamuhay alinsunod sa ninanais ng Diyos para sa atin. Iyon ay ang maging isang taong ipinanganak na muli. Ang pananampalataya ang nagpapahintulot sa atin na ipagtanggol ang ating mga sarili laban sa mga impluensya ng sanlibutan, dahil itinatakda ng pananampalataya ang mithi ng ating buhay sa kaharian ng Diyos, hindi ba? Magpatuloy tayo. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Sa pananampalataya si Noe, nang mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay pinakinggan ng babala at gumawa ng isang daong para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. Sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang salibutan at siya'y naging tagapagmana ng katwirang ayon sa pananampalataya. Sinabi na, sa pananampalataya si Noe, nang mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay pinakinggan ng babala at gumawa ng isang daong para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. Mga kapatid, madali bang magkaroon ng pananampalataya sa mga bagay na hindi pa nakikita? Isipin ng tagpo kung saan ang buong mundo ay ganap na natatakpan ng tubig. Ito ay isang bagay na hindi pa natin nasasaksihan kahit hanggang ngayon. Binaha ang buong mundo noong panahon ni Noe. Kaya nyo ba itong ilarawan sa isip nyo? Sa panahong iyon, ang ganitong bagay ay tunay na lampas sa imahinasyon. Kaya sa Hebrews chapter 11, tinukoy ang mga kaganapang ito bilang mga bagay na hindi pa nakikita. Gayon din ang mangyayari sa hinaharap kung kailan hahatulan ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng apoy, ay isang bagay na hindi pa natin nakikita. Ang buong mundo ay lalamunin na apoy. Hindi ba't isa itong di maisip na tanawin? Gayunman, sinasabi ng mga kasulatan na naniwala si Noe sa salita ng Diyos. Naniwala siya at naghanda siya ng ano? Hinanda niya ang daong gaya ng iniutos sa kanya ng Diyos.
Tingnan natin ito sa Genesis chapter 6 verse 9. Genesis chapter 6 verse 9. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at walang kapintasan noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. Nagkaanak si Noe ng 3 lalaki, sina Sem, Ham at Japhet. Ano ang kalagayan ng daigdig noon? At naging masama ang daigdig sa harapan ng Diyos at ang lupa ay napuno ng karahasan. Dahil kahit sa usaping moral at etika, ang buong mundo ay naging napakarahas at napakasama. Tingnan natin ang verse 12. Nakita ng Diyos na ang daigdig ay naging masama sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang gawa sa lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, "Pinasya ko ng wakasan ang lahat ng laman sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan nila. Ngayon, sila ay aking lilipuling kasama ng lupa. Gumawa ka ng isang daong na yari sa kahoy na gopher. Gumawa ka ng mga silid sa daong at pahiran mo ito ng alkitran sa loob at labas." Sa mga salitang ito, inutusan ng Diyos si Noe na ihanda ang daong at sinabihan siyang isakay rito ang isang pares na lalaki at babae ng bawat uri ng hayop at hatiin ang mga ito sa malilinis at hindi malilinis na hayop. Magpatuloy tayo sa verse 21. At magbaon ka ng lahat ng pagkain at imbakin mo, at magiging pagkain para sa inyo at para sa kanila. Gayon ang ginawa ni Noe, ginawa niya ang ayon sa lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Kahit sa mga sitwasyon kung saan hindi niya maisip kung paano hahatulan ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig, tapat na isinagawa ni Noe ang lahat ng iniutos ng Diyos sa kanya. Kapareho ito ng pagsunod natin ngayon sa utos ng Diyos na ipangaral ang ebanghelyo sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Kahit na nabubuhay tayo ngayon sa isang masama at mapangalunyang henerasyon, inililigtas ng Diyos ang kanyang mga minamahal na anak na nasa gitna ng ganitong mundo. Kaya nang hinanda ng Diyos ang daong bago hinatulan ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Hinanda niya ang Zion sa mga huling araw na ito para makapasok dito ang lahat ng tao. Bukod pa rito, hindi ba't ipinagkatiwala niya sa atin ang mahalagang misyon na ipaalam ang Zion sa lahat ng tao sa buong mundo? Kung may isang pinakamahalagang punto sa mensahe na nais kong maintindihan niyo ngayon, ito ay nang maniwala si Noe sa mga salita ng Diyos ng eksakto at isinagawa ang lahat ng bagay na iniutos sa kanya kahit na ito ay isang bagay na hindi pa niya nakikita noon. Gayon din, ang paghuhukom sa hinaharap na darating sa buong mundo sa pamamagitan ng apoy ay isang kaganapan na hindi pa natin nakikita kailanman. Ito ang dahilan kung bakit tayo, gaya ni Noe, ay dapat na maghanda para sa ating kaligtasan sa panahong ito. Dapat tayong maging mga taong makakapagpatnubay sa lahat ng tao pabalik sa Zion. Ang titulo ng sermon ngayon ay Ang Dalawang Uri ng Paghuhukom at ang Paskwa. At makikita natin na ang mga sitwasyon ng dalawang paghukom na ito ay magkatulad na magkatulad. Tignan natin ang 2 Peter chapter 3 verse 6. Second Peter chapter 3 verse 6. Nasa pamamagitan din nito ang daigdig noon ay inapawan ng tubig at nagunaw. Ipinapaliwanag nito ang tungkol sa panahon ni Noe. Ngunit sa pamamagitan ng gayon ding salita, ang mga salita na ibinigay noong hahatulan niya ang mundo sa pamamagitan ng tubig ay mga salita ng Diyos at ang kanyang pahayag na hahatulan niya ang mundong ito sa pamamagitan ng apoy ay mga salita rin ng Diyos. Ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghukom at sa paglipol sa masasamang tao. Sa huli, ang masasamang tao sa mundong ito ay isa sa ilalim lahat sa paghuhukom, gaya ng nangyari sa kanila noong mga araw ni Noe. Kaya wala talagang dahilan para tularan natin ang kanilang mga gawa o sundin man ang kanilang paraan ng pamumuhay.
Hindi natin dapat sabihin, hindi ba't ginagawa naman ito ng lahat ng tao sa mundo? Kaya ayos lang ito. Dapat nating laging gawing pamantayan ang Diyos sa lahat ng bagay. Dapat na lagi nating isiping, ano kaya ang tingin dito ng Diyos? Dapat tayong maging mga taong marunong mag-isip upang sa tamang pananampalataya tulad ni Noe ay makabahagi tayo sa kaligtasan hanggang sa huli, hindi ba? Magpatuloy tayo sa verse 9. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Hinihintay ng Diyos na maging matatag tayo sa tamang pamantayan ng pananampalataya na kanyang ninanais. Para mapagtagumpayan natin ang mundo, madaig ang bawat kahinaan natin, at upang lagi tayong tumayo na matagumpay laban sa lahat ng pagsubok at panlilinlang ni Satanas. Verse 10. Ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw, at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy, at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito. Anong ang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo? Gaya ng nakikita niyo rito, anong uri ng buhay ang binibigyang diin ng Diyos? Sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos. Ipinapakita ng mga bersikulong ito sa Biblia kung ano ang nangyari sa mga araw ni Noe at sa Sodoma at Gomora. Dahil ang mga tao ay naging manhid sa banal na pamumuhay at napalayo sa kabanalan, patuloy na pinaghaharian sila ng Diyos ng may paghatol. Verse 12. Na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos, sapagkat ang kalangitan na nagiliyab ay matutupok, at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Ngunit, ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa, kung saan ang katwiran ay naninirahan. Mga kapatid, kaya niyo bang ilarawan sa inyong isip ang isang tagpo na tulad nito? Marahil ay nagtataka kayo at napapaisip paano matutunaw ang mga sangkap, paano matutupok ng apoy ang kalangitan. Maging noong sinabihan ng Diyos si Noe na gumawa ng isang daong at inutusan siyang pumasok dito. Nagtaka ang mga tao, saan sa mundo magkakaroon ng sapat na tubig na kayang takpan ng buong lupa? Ito ay isang tagpo na hindi natin mailarawan sa isip. Gayunman, naniwala si Noe at ginawa niya ang lahat gaya ng inuutos sa kanya dahil ito ay salita ng Diyos. Sa parehong paraan, dapat tayong maniwala na hatulan ng Diyos ang buong mundo sa pamamagitan ng apoy at dapat tayong pumasok sa Zion gaya ng inuutos niya. Huwag niyong tularan ng sanlibutan ito ni matuto sa mga lakad ng henerasyong ito. Naniniwala ako ng ating paglalakbay sa pananampalataya ay dapat na maisakatuparan sa pagiging makadiyos at sa kabanalan, alinsunod sa mga katuroang ito. Magpatuloy tayo sa verse 13. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa kung saan ang katwiran ay naninirahan. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo'y naghihintay sa mga bagay na ito ay pagsikapan ninyong matagpuan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Kung gayon, hindi ba dapat tayong magsikap at gumawa ng higit pa sa gawaing ito? Iniutos sa atin ng Diyos na mabilis na ipahayag ang mapagpalang balita sa lahat ng tao sa mundo bago niya ito hatulan sa pamamagitan ng apoy sa katapusan ng panahon. Ito ang magandang balita na dapat nating ibahagi dahil tiyak na darating ang panahong ito. Buksan natin ang Matthew chapter 28, verse 18. Matthew chapter 28, verse 18. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ang lahat ng awtoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon." Patungkol sa lahat ng iniutos ko sa inyo, ano ang sinabi sa atin na gawin? Inutusan tayong sundin ang mga ito.
Higit pa rito, inutusan niya tayong humayo at ipahayag ito sa bawat bansa. Sa panahon ni Noe, binigyan ng Diyos ng pagkakataon ng bawat buhay na nilalang bago niya hatulan ng mundo sa pamamagitan ng tubig. Gayunman, dahil sa kanilang mapaghimagsik na pamumuhay, kinutya at hinamak nila ang mga salita ng Diyos. Kinutya at hinamak din nila ang mga salita ng Diyos sa panahon ni Hezekias. At maging sa panahong ito, patuloy nilang kinukutya at hinahamak ang kanyang salita. Tumanggi silang bigyang pansin ang anumang tagubilin o patnubay na ibinibigay sa kanila ng Diyos. Pero noong nasa harap na nila ang kamatayan, sila ay biglang natauhan at napaisip, kailangan kong pumasok sa daong. Posible pa bang makapasok sila roon? Imposible iyon. Hindi ba't ito ang dahilan kung bakit maraming kapamilya ng Zion ang pumupunta ngayon sa ibang mga bansa nang may pusong mangaral ng Ebanghelyo sa mga hindi pa nakakarinig ng mensaheng ito? Buksan natin ang Isaiah chapter 43 para basahin ang salita ng pangako. Pag hinatulan ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng apoy, ililigtas niya tayo. Napakaganda at tunay na mapagpala ang ganitong balita. Tingnan natin ang Isaiah chapter 43 verse 1. Ngunit ngayoy ganito ang sabi ng Panginoon, siya na lumalang sa iyo, o Jacob, siya na nag-anyo sa iyo, o Israel. Huwag kang matakot, sapagkat ikaw ay tinubos ko. Tinawag kita sa pangalan mo, ikaw ay akin. Kapag ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y makakasama mo, at sa pagtawid sa mga ilog ay hindi ka nila aapawan. Kapag ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog, at hindi ka tutupukin ng apoy. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel, ang iyong tagapagligtas. Aking ibinigay ang Ehipto bilang pantubos sa iyo, ang Ethiopia at ang Seba bilang kapalit mo, sapagkat ikaw ay mahalaga sa aking paningin at kagalang-galang at minamahal kita, nagbibigay ako ng mga tao na pamalit sa iyo at mga bayan na kapalit ng buhay mo. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y kasama mo. Patuloy pa rin niyang ibinibigay ang mensaheng ito sa atin, kahit hanggang sa panahon natin ngayon. Sa gitna ng tubig at sa gitna ng apoy, ano ang gagawin niya? Nangako siya na sasamahan niya tayo at ililigtas tayo mula rito. Buksan natin ang Psalm chapter 91 verse 7. Psalm chapter 91 verse 7. Mabubuwal sa iyong tabi ang 1,000, sa iyong kanan ay 10,000, ngunit ito'y hindi lalapit sa iyo. Mamamasdan mo lamang sa pamamagitan ng iyong mga mata at iyong makikita ang parusa sa masama. Sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan, ang kataas-taasan bilang iyong tahanan. Walang kasamaang darating sa iyo, walang parusang lalapit sa tolda mo. Hindi ba't ipinangako ng Diyos na hindi lalapit sa atin ang sakuna? Suriin natin kung paano nagpahayag ang Diyos na puprotektahan niya ang lahat ng anak ng Zion. Ang paghuhukom sa pamamagitan ng tubig at sa apoy ay mga pangyayari na hindi pa nasasaksihan ng sangkatauhan. Gayunman, ang mga bagay na ito ay isasagawa ayon sa salita ng Diyos, kaya inutusan tayong maghanda. Pumunta tayo sa Exodus chapter 12 para basahin ang pangako kung paano niya tayo ililigtas mula sa gitna ng tubig at apoy. Tignan natin ang Exodus chapter 12 verse 11. Sa ganitong paraan ninyo, kakainin ito, may bigkis ang inyong baywang, ang mga sandalyas ay nakasuot sa inyong mga paa, at ang inyong tungkod ay nasa inyong kamay, at dali-dali ninyong kakainin ito. Ito ang Paskwa ng Panginoon.
Verse 12, sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabing iyon at aking pupuksain ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, maging tao man at hayop, at ilalapat ko ang hatol laban sa lahat ng mga Diyos ng Ehipto. Ako ang Panginoon. Ang dugo ay magiging sa inyo ay isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan kapag aking nakita ang dugo. Iniutos ng Diyos na ilagay ang dugo ng kordero sa dalawang haligi ng pinto at sa itaas ng pintuan. Pag nakita niya ang dugo, ano ang gagawin niya? Lalampasan ko kayo at walang salot na papatay sa inyo kapag pinuksa ko ang lupain ng Ehipto. Ang pangakong ito ay hindi lang natupad sa lupain ng Ehipto mga 3,500 taong nakalipas. Anong sinasabi ng Diyos sa verse 14? Ang araw na ito'y magiging sa inyo'y isang alaala. Ano ang araw na ito? Ito ay ang Paskwa at inyong ipagdiriwang bilang pista sa Panginoon. Sa buong panahon ng inyong mga sanlilahi ay inyong ipagdiriwang bilang isang tuntunin magpakailanman. Kaya ang Paskwa ay maaring ituring na mismong garantiya ng pangako ng Diyos. Ang Paskwa ay naglalaman ng dakilang pangako na laging poprotektahan ng Diyos ang mga anak ng Zion. Dumating man ang paghuhukom sa pamamagitan ng tubig, sa apoy, o sa anumang ibang sitwasyon. Kaya pag pumunta kayo sa ibang mga bansa, ipagdarasal ko na marami kayong maibabahagi tungkol sa kasaysayan ng Paskwa at lubusang ipaliwanag ang dahilan kung bakit dapat natin ipagdiwang ito. Gaya ng pinaghandaan ni Noe ang mga bagay na di nakikita, ibinigay ng Diyos sa atin ng Paskwa para mapaghandaan natin ang mga bagay na di nakikita. Hinahanda niya ang daan para makabalik ang buong sangkatauhan sa Zion, ang lugar kung saan ipinagdiriwang ang kanyang mga kapistahan. Sa Exodus chapter 12, siya ay nangangako, lalampasan ko kayo at walang salot na papatay sa inyo. Sa pamamagitan ng ano, ipinapangako ito sa atin ngayon ng Diyos? Hindi ba't ito ang pangakong ibinibigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Paskwa? Kaya't nasusulat sa Psalm chapter 91, mabubuwal sa iyong tabi ang 1,000, sa iyong kanan ay 10,000. Ngunit, ano ang sinasabi ng Biblia na mangyayari? Ipinapangako ng Diyos na ito'y hindi lalapit sa iyo. Para kanino ang mga salitang ito? Ano ang dapat nilang sundin upang matanggap ang pangakong ito? Ito ang ipinangako ng Diyos sa mga nagdiriwang ng Paskwa. Ngayon, habang malalim nating iniuukit ang mga salitang ito ng katotohanan ng Diyos sa ating mga puso, tingnan natin sa pamamagitan ng Biblia ang ilan pang detalye tungkol sa araw kung kailan hahatulan ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng apoy. Sama-sama nating buksan ang Jeremiah chapter 4 verse 9. Sa Jeremiah chapter 4 verse 9 nasusulat, mangyayari sa araw na iyon, sabi ng Panginoon, ang puso ng hari at ang puso ng mga pinuno ay manlulumo. Sinabi ng Biblia na manlulumo sila dahil ang tagpong iyon ay lubhang nakatatakot at nakapangingilabot. Ang mga pari ay matitigilan at ang mga propeta ay mamamangha. Ang natitirang panahon ng paghuhukom sa pamamagitan ng apoy ay mapupuno ng mga tagpo na gaya nito. Ngayon, buksan natin ang Jeremiah chapter 5 verse 1. Jeremiah chapter 5 verse 1. Tumakbo kayong paroot parito sa mga lansangan ng Jerusalem. Tingnan ninyo at pansinin, halughugin ninyo ang kanyang mga liwasan kung kayo'y mayroong taong matatagpuan na gumagawa ng katarungan at naghahanap ng katotohanan upang patawarin ko siya. Hindi ba't isa itong bersikulo na narinig natin sa ibang bahagi ng Biblia dati? Saan pa natin matatagpuan sa Biblia ang mga salitang tulad nito? Bago ang pagkawasak ng Sodom at Gomora, si Abraham ay nagmakaawa sa Diyos. Lilipulin mo ba ang matutuwid na kasama ng masama? At patuloy niyang binawasan ang bilang ng matutuwid na taong kailangan para maligtas ang mga lungsod. Gayunman sa huli, dahil walang mahanap kahit isang maliit na bilang ng matutuwid na tao sa Sodoma at Gomora, isinagawa ng Diyos ang kanyang huling paghuhukom sa pamamagitan ng apoy. Dito rin sinasabi ng Diyos, kung kayo'y mayroong taong matatagpuan upang patawarin ko siya, ang mundo ay lalong nagiging mas masama, higit na lumalayo sa katwiran ng Diyos at nagiging walang pakialam sa espiritual. Maaring may magsabi,
Hindi ba masyadong estrikto ang Church of God na sumusunod lang sa Biblia? Paanong mabubuhay ang mga tao sa ganitong kahigpit na paraan? Kailanman ay hindi nakakasakal ang mamuhay sa kanyang utos. Ito ang pinakaligtas, pinakapinagpala, at pinakatiyak na landas. Kaya dapat tayong maging mga taong kayang mamuhay ng ganitong uri ng buhay. Pag mayroon kayong kaunting oras, mangyaring tignan din ang mga tagpo na nilarawan sa 2 Peter chapter 3, Malakay chapter 4, at Zephaniah chapter 1. Buksan natin ang Isaiah chapter 24, verse 1. Isaiah chapter 24, verse 1. Gigibain ng Panginoon ang lupa, at ito'y sisirain at pipilipitin niya ang ibabaw nito. Ang pahayag na pipilipitin ng Diyos ang lupa ay nagpapakita kung gaano katindi ang kanyang galit. Kahit na ito ay isang pinasimpleng pahayag sa mga biblikal na termino, maaari pa ring maunawaan ng isang tao ang sukdulang banal na puot ng Diyos. Sinasabing hindi basta-basta pababayaan ng Diyos ang lupa. Sa halip, dahil tumatago sa kalangitan ang kasamaan nito, sisirain at pipilipitin niya ito. At pipilipitin niya ang ibabaw nito at ang mga naninirahan doon ay pangangalatin. At kung paano sa mga tao, gayon sa pari, kung paano sa alipin, gayon sa kanyang Panginoon. Kung paano sa alilang babae, gayon sa kanyang Panginoong babae. Kung paano sa mamimili, gayon sa nagbibili. Kung paano sa nagpapahiram, gayon sa manghihiram. Kung paano sa nagpapautang, gayon sa mangungutang. Lubos na mawawala ng laman ng lupa at lubos na masisira sapagkat ang salitang ito ay sa Panginoon mula. Ang lupa ay tumatangis at natutuyo. Ang sanlibutan ay nangihina at natutuyo. Ang mapagmataas sa bayan sa lupa ay lilipas. Ang lupa ay nadumihan ng mga dooy naninirahan, sapagkat kanilang sinuwayang kautusan, nilabagang tuntunin, sinira ang walang hanggang tipan. Kaya't nilamaw ng sumpa ang lupa at silang naninirahan doon ay nagdurusa dahil sa kanilang pagkakasala. Kaya't nasunog ang mga naninirahan sa lupa at kakaunting tao ang nalabi. Ang alak ay tumatangis, ang puno ng ubas ay nalalanta, lahat ng masayang puso ay nagbubuntong hininga. Ang saya ng mga alpa ay tumigil, ang ingay nila na nagagalak ay nagwakas, ang galak ng lira ay huminto. Sila'y hindi magsisiinom ng alak na may awitan. Ang matapang na alak ay nagiging mapait sa kanila na nagsisiinom niyon. Ang lungsod na magulo ay bumagsak. Bawat bahay ay nasarahan upang walang taong makapasok doon. May sigawan sa mga lansangan dahil sa kakulangan sa alak. Lahat ng kagalakan ay natapos na. Sa lupa ay, nawala ang kasiyahan. Naiwan sa lungsod ang pagkawasak at ang pintuan ay winasak. Sapagkat ganito ang mangyayari sa lupa sa gitna ng mga bansa kapag inuga ang isang punong olibo gaya ng pamumulot ng ubas pagkatapos ng pag-aani. Mga kapatid, subukan niyong ilarawan sa inyong isip ang ganitong kapaligiran at atmosfera. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi ba't ang pinakamaganda at pinakamabuting balita para sa mga magdiriwang ng Pasko sa Sayon ay ang balita na palalampasin ng Diyos ang mga salot sa kanila, na tutubusin niya sila at nadadalihin niya sila sa kaharian ng langit? Ito ang balitang dapat nating ibahagi sa ating kapwa, mga kapamilya, mga kamag-anak, at sa lahat ng taong nasa paligid natin. Hindi tayo naghahatid ng anumang makakapinsala sa mundo. Hinahatid natin ang ikabubuti ng sangkatauhan. Nag-aanilangan ba tayo o natatakot pag magbibigay tayo ng isang magandang bagay sa isang tao? Sasabihin niyo, may nais akong ibigay sa iyo. Talagang magugustuhan mo ito kahit na hindi mo pa alam kung ano iyon. Kaarawan man ng inyong anak o ng inyong magulang pag naghanda kayo ng regalo. Hindi ba't ibinibigay niyo ito ng may pag-iisip na matutuwa talaga sila pag binuksan nila ito? Nang may ganitong puso, ipangaral natin ang Ebanghelyo, isa-isang ibinabahagi ang mga kaloob na ito. Kaya ang mensaheng hinahatid natin ay balita ng kagalakan. Hindi ba ang mensaheng ito na nakarecord sa Biblia ay ang Ebanghelyo na nangangahulugang magandang balita? Ipahayag natin ito sa malayo at sa lahat ng dako.
Tayo dapat ang magpahayag ng kalooban ng Diyos. Kung paanong ang mundo ay hinatulan sa pamamagitan ng tubig sa panahon ni Noe, ang Diyos ay tiyak ding magdadala ng paghuhukom sa mga huling araw. Hindi lang mga nakatatakot at nakapangingilabot na pangyayari ang mayroon, naroon din ang pangako ng kaligtasan ng Diyos. Kaya akayin natin ang lahat ng kaluluwa tungo sa katotohanan ng buhay ng Paskwa. Nang may ganitong puso, sabihin natin sa lahat ng tao, huwag palampasin ang pagkakataong ito, kundi siguraduhing sunggaban ito, dahil ito na ang huli at espesyal na pagkakataon. Pakiusap, samahan kami sa pagdiriwang ng Paskwa, ang kapistahan ng buhay, at tanggapin ang mga pagpapala at biyaya ng Diyos. Nang may ganitong puso, tiyak na dapat nating ipangaral ang napakagandang ebanghelyo ng bagong tipan sa lahat ng tao sa mundo. Sinabi ng Diyos na ang dalawang paghukom na ito ay tiyak na magkakatotoo. Pero dahil lang sa kumikilos ng walang ingat ang mga tao sa mundo, hindi ibig sabihin na dapat tayong magpatangay sa kanila. Sa halip, alinsunod sa mga katuruan ng Diyos, kung sabihin ng Diyos na ang bagay na ito ay hindi banal o hindi makadiyos, dapat nating itulak palayo sa atin ang bagay na iyon. Hindi ba tayo ang bayan ng Zion na natututo at sumusunod sa mga katuruan ng Diyos? Kung gayon, dapat nating itanong, ano nga bang mga katuruang matatagpuan sa Zion? Dapat din nating itanong, paano tayo ginagabayan ng Diyos sa kasalukuyang panahong ito? Kung tayo ay magiging bayan ng Diyos na maingat na nagbibigay pansin sa kanyang patnubay at marunong sumunod sa mga ito, may tiwala ako na ligtas na aakayan ng Diyos ang kanyang bayan tungo sa walang hanggang kaharian ng langit, kahit na nasa gitna sila ng masama at mapangalunyang henerasyong ito. Kaya dapat nating tanungin ang ating mga sarili, bakit ang mga tao ay hinatulan sa mga araw ni Noe at sa panahon ng Sodoma at Gomora? At bakit ang huling panahong ito ay haharap ngayon sa paghuhukom ng Diyos? Ipinapakiusap ko sa inyo na huwag ninyo itong kalilimutan. Sa mga lugar na iyon, laging ginagawa ng mga tao ang lahat ng bagay na salungat sa mga katuroan ng Diyos. Ang aral na tinuturo ng Diyos sa atin ngayon sa pamamagitan ng ang dalawang uri ng paghuhukom at ang Paskwa ay ang kalooban ng Diyos na ihanda tayo para sa panahong ito, gaya ng ginawa niya sa mga tao noong panahon ni Noe. Taimtim akong nananalangin na isa sa puso niyo ito para maging masaya kayong lahat sa Paskwa sa taong ito. Umaasang nakatanggap kayo ng maraming biyaya. Nais kong tapusin ang sermon ngayong araw. Maraming salamat.